Welcome to EP Material Testing Center Corporation. After nun, makikita nyo yung crack and fracture ng cylinder natin. 16mm rebar. Ito 16mm, naka-design talaga siya para dito. Yan kami. Dito sa EP Material Testing Center Corporation, makakasigurado ka na ang mga testing dito is with quality, precise, and accurate. Kasi accredited kami ng DPWH BRS. May papatest ka ba? EP na! Welcome to EP Material Testing Center Corporation. Ako nga pala si Engineer Glenn Michael Ponce, ang laboratory head dito. Then ito nga pala yung mga ino-offer namin na services para sa inyo. Like testing on concrete, like compressive test and flexural test, concrete cylinder, beam, cubes, hollow blocks, and paving blocks. Then we offer also the core extraction. Ito yung pagkuha ng sample sa konkreto. Then, nag-offer din kami ng testing of soils, like complete quality test. Then, meron din kaming testing ng fine aggregates and coarse aggregates. Then, nagte-testing din kami ng FDT, field density test sa site. Makukuha nyo agad yung resulta nyo basta ma-conduct natin yung testing. Then, meron na tayong proctor like MDD o MC. Then nag-offer din kami ng testing on rebars, bending and tensile. Nagtetest din tayo ng angle bar, ng anchor bolt. Tapos nag-offer din nga pala kami ng NDT. Nagtetest tayo doon ng DPT, ibig sabihin die penetration test. Then nagtetest din tayo ng rebound hammer para sa konkreto din. Dito sa EP Material Testing Center Corporation, makakasigurado ka na ang mga testing dito is with quality, precise, and accurate. Kasi accredited kami ng DPWH BRS. Then, meron kami mga business permit, mayor's permit, BIR, SEC, and sanitary permit to operate. Tapos, kompleto din kami sa lahat ng calibration ng mga machine namin and apparatus and equipment. We can provide them to you para makasigurado kayo na calibrated kami. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang standard procedure ng ASTM C39 ang pagkuha ng compressive strength ng cylinder. Ito nga pala ang ating compressive machine. Ang maximum reading nito is umaabot ng 2,000 kN. Kaya kahit ang mga cylinder nyo umaabot ng 10,000 PSI design ay kayang-kaya namin i-testing yan dito sa compressive machine namin. Una, kailangan nating sukatin ang diameter ng cylinder. Then after nun, kailangan natin kunin yung height niya. After natin makuha yung height niya, kailangan natin siyang timbangin upang makuha natin yung mass ng cylinder. Then ready na siya upang ilagay sa ating compressive machine.
kailangan muna natin i-lock yung valve bago natin i-start ang machine. Lock, then lock. Then press test, then start. After nun, makikita nyo yung crack and fracture ng cylinder natin. Tapos dito makikita natin sa display ng ating machine yung peak na 173.9 kN. Na makikita nyo siya na bumaba siya after niya mabasag, bababa yung graph niya. Kasi naabot niya na yung peak niya. After natin mag-gathered yung mga data na nakuha natin sa ating cylinder at sa compressor machine, pwede na natin siyang gawa ng report upang malaman natin kung bagsak or pasado siya sa design niya. At dun po natatapos ang ASTM C39. Ngayon po, sunod nating itetest yung deform bar natin upang malaman natin yung bending and tensile strength niya. At ito po ang ating UTM or Universal Testing Machine. Ang capacity niya po is 1,000 kN. Ito ang ginagamit natin upang ma-operate natin ang ating UTM. Ngayon, umpisa natin muna mag-bending. Bending tayo ng bakal. Ngayon, itetest natin ang bending ng 16mm rebar. Dito, titignan lang natin, after niya mabend ng 180 degrees, titignan lang natin kung may mga crack siya. So dito, wala naman siyang crack. So it means pasado siya sa bending natin. Itong laboratory namin, dinesign to upang maging safe ang workers and clients namin. Kaya meron kaming division dito para makita din ng clients ang process ng testing namin. Ngayon, naglagay tayo ng mark dito sa ating rebar na ang difference nila is 100 mm. Ito naman para makuha natin yung elongation ng ating bakal. Tapos, pag magdadala kayo ng sample sa amin, kailangan namin for tensile strength is at least
0.6 meters. Then sa bending is 0.4 meters. Then ito, ikakabitan natin to. Meron tayong grip dito na iba't ibang sukat na to kada bakal. May designated grip siya kada bakal. So ito, 16 mm. Naka-design talaga siya para dito. Yan kabit. So bago tayo mag-start, kailangan muna natin ng PPE upang mas safe tayo sa ating mga trabaho. Okay, start. Ngayon, nakapag-testing na tayo ng dalawang klase ng testing. Ang ASTM C39 at ang tensile and bending strength ng bakal. Ang standard nga pala namin dito sa bakal is PNS 49, which is Philippine National Standard talaga siya. Number 49. Sa mga susunod, ipapakita naman namin at ang iba't ibang uri ng testing ng soils. Tulad ng mga nabanggit namin sa labas kanina. Soils and fine aggregates and coarse aggregates. Sa mga interested magpa-testing dyan sa amin, you may call us at 0909-094-9845 or email us at eptesto0921@gmail.com. We are located at Unit 5C Mercado Street, Barangay Tabe, Giginto, Bulacan. Kalapit nga lang pala kami ng 7 Fuels and tapat ng Arcom Building. Pwede nyo rin i-visit ang aming Facebook page na EP Testing Materials. At kung pupunta naman na kayo dito, pwede nyo kami i-search sa Google Map or Waze. Just search EP Material Testing Center at lalabas na agad yun. Kung akala nyo mamumblema kayo sa parking dito, meron kaming malaking parking space para sa aming mga kliyente. Naipapatest ka ba? Ipina!